Magandang araw mga classmates. Malamang halos lahat tayo dito ay alam na kung may potential bang maging isang tunay na negosyante. At kung hindi mo pa ito alam classmate, ay maaari mong panoorin ang previous video natin kung ano ba ang mga senyales o mga katangian ng isang tunay na negosyante. May link tayo sa ibaba. At kapag alam na natin ang mga katangian na ito mga classmates, maaaring iniisip pa din natin na parang may kulang o parang hindi naman itong nakikita natin sa ibang negosyante. Maaaring ginagawa na ito ng iba. Kaya lang hindi pa din tayo kumbinsido na maayos o magaling siyang negosyante dahil may mga katangian tayong nakikita dito na hindi maganda. At ito nga ang tatalakayin natin ngayon dito sa ating klase mga classmates. Kung ano naman o ano nga ba ang mga katangian ng isang negosyante na kailangan natin iwasan. 4 na P ito mga classmates at maaaring naka-encounter o nakasalumuha na kayo ng isang negosyante na ginagawa ang tatalakayin natin ngayon. At marahil ay alam nyo na ito. Pero ganun pa man, hayaan nyo na ibahagi din natin ito sa iba. Ang unang P na dapat nating iwasan mga classmates ay pride. Ikaw classmate, may pride ka ba? Kapag nadadaya ka na ibang tao o nagkakaroon ng achievement ng ibang tao, kinukongratulate mo ba siya? Hindi maganda na may pride tayo mga classmates at kahit sa Bible ay sinasabi na isang kasalanan ng pride at ito ay hindi magandang katangian ng isang tao. Mawawala na kasi ang humbleness ng isang tao kapag mag-pride siya at kadalasan niya ay mali na ang ginagawa makapag-iganti lang o makapagyabang lang sa kapwa niya. Tayo mga classmates, bilang negosyante ay hindi dapat tayo ma-pride o mapagmataas. Yung tipong kumita lang ng konti ay akala mo ang yaman-yaman na. Isa pa mga classmates, kung ma-pride tayo ay sigurado mapapansin ito ng mga kasama natin sa opisina at malamang ay hindi na magiging maganda ang pakikitungo nila sa atin. Maaari din na umiwas na sila sa atin dahil hindi sila komportable na kasama tayo. Lalo na kung may supplier tayo o may ka-business partner tayo. Mahihirapan umasenso ang negosyo natin kapag mataas ang pride natin. Ay ikalawang P naman mga classmates na kailangan natin iwasan na maabuso ay power. Okay naman na may kapangyarihan ka sa opisina o sa negosyo mo. Pero dapat mga classmates, alam natin kung hanggang saan ang limitations natin pagdating sa power natin. Hindi yun dahil boss ka ng mga empleyado mo ay uutusan mo na sila ng uutusan beyond their job. Kaya nga tayo may tinatawag na duties and responsibilities mga classmates kapag mag-hire tayo ng empleyado natin. Ito ay para din malaman nila kung hanggang saan ba ang sakop na magiging trabaho nila. Hindi yung kinuha mo siya bilang manager ng opisina mo at pagkatapos ay uutusan mo lang ng wala sa duty niya bilang manager. Well, okay din naman siguro na utusan mo siya beyond his duties and responsibilities. Pero ito mga classmates, depende sa napag-usapan nyo bago nyo siya i-hire. Ang ibang nasa position kasi o nasa kapangyarihan, masyado nila na-abuse ito at yung tipong pati sa labas ng opisina o hindi na oras ng trabaho ay mag-uutos pa din na parang walang karapatang magpahinga ang mga empleyado niya. At dito papasok ang ikatlong P mga classmates na hindi dapat na-abuse, ang position. Kung alam natin kung hanggang saan ang sakop natin sa mga empleyado natin o sa mga taong nasa opisina natin, we should also know our position. Baka mamaya kasi mga classmates, ibang departamento na pala ang inuutusan natin at dahil nga feeling natin ay may position tayo sa kumpanya, gagawin na lang agad natin ang gusto natin. Mali ang ganun mga classmates at sa sarili kong opinion ay hindi magandang practice na dahil nasa position ka, may karapatan ka na agad. Kailangan na kahit mataas ang posisyon natin sa kumpanya, marunong pa din tayo makisama sa mga empleyado natin at yung tipong pati sa pagkain ay kasabay natin sila para ma-feel nila na mahalaga sila at bahagi sila ng kumpanya. Isa pa, hindi naman natin magagawa kung hindi sila magtatrabaho para sa atin at hindi natin mararating na maayos kung ano man ang mga narating natin kundi sa tulong nila. Ang ika-4 o huling P naman mga classmates na kailangan maging aware tayo ay ang prosperity. Okay naman maging mayaman at okay lang talaga na kumita tayo ng maganda dito sa ating negosyo. Kaya lang mga classmates, maging humble pa din tayo at iwasan natin maging mayabang lalong-lalo na kung mayaman na tayo. Kung mapapansin nyo mga classmates, kung sino pa ang mayaman ay siya pa ang humble. Sa tingin nyo bakit? Ito ay dahil alam nila ang mga tinalakay natin na 4 na P ngayon. At kahit saan sila makarating o kahit ano ang maabot nila, nananatili silang humble dahil ito ay katangian na nila. Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay para kayo ay umasenso at makapagtayo din kayo ng sarili nyong negosyo. Magkakaiba man kasi tayo ng gusto sa buhay ay pare-pareho naman tayong gustong umasenso at ang kailangan lang natin gawin ay magtulungan. At bago tayo maging mahiwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel ay pakihit naman ang subscribe button at pakiclick mo na din ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating klase.
Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. At kung may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na sa tingin nyo ay matutulungan natin, ay pakishare naman ang video natin na to para mas lumaki pa ang community natin. Ang layunin natin dito ay para umunlad at maabot ang pangarap ng bawat isa. Stay tuned lang kayo dito sa ating channel mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.